kung sino ba si Miss Rose bago maging brand owner at magkaroon ng iba't ibang negosyo. Si Rosemary before, ako Batang Mindoro, namulat sa, alam mo yun, yung mahirap na buhay, na kung hindi ka kakayod, walang kakainin. 6 kaming magkakapatid, doon sa pangalawang asawa ng aking ina, na talagang dumaan yung lahat ng pagsubok. Wala kami sariling bahay, wala kami sariling lupa na pagtatayuan ng bahay. Kung saan-saan kami napupunta para lang mabuhay. Kumbaga, kung sino yung mayroong may-ari ng lupa na pwedeng kapatirahin. So, doon kami mag-i-stay. Hindi kayo nag-rent, parang nakikitira lang? Yes po, makikitira kami pero kami yung mag-aalaga yung lupa nila, kami yung mag-aala kung may mga hayop sila. Tapos pagka kinailangan na nila, okay, aalis na naman kami, lilipat na naman kami sa ibang lugar. So, ganun yung nagiging buhay namin na araw-araw magsisikap. Kung wala kang hanap buhay, wala talagang kakainin. Naranasan namin na yung ng saging, yung kamote, kung ano yung makukuha dun sa paligid namin, yun lang talaga yung pang-survive namin everyday. And then, nagtrabaho ka na? Yes, sa hirap ng buhay, kinailangan ko talagang tulungan yung pamilya ko. Naging katulong ako. Ilang taon ka nagtrabaho? 12 years old. Nangatulungan na ako sa kung kani-kaninong malapit dun sa amin. Yun yung first work mo? Yun yung maglalaba, maglilinis ng bahay ng mga kung sino doon na, kumbaga saan sila yung mga mayayaman. Pagka Sabado at Linggo, ayan, natutulungan ko yung nanay ko, maglaba. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi tutulungan. Sa bahay. Lahat, kumbaga, tulong-tulong kami. Kailangan magtrabaho araw-araw? Hindi ako naging typical na bata na yung maglalaro. Kasi at the age of 12 years old, andyan pa yung enjoy mo yung teen life mo. Parang papunta ka na sa teens, di ba? Hindi. Talagang bata pa nga lang. Siguro para 5 years old, 7 years old, nandyan na naghahanap buhay na kasama na ng magulang. Bali, ilang years kang naging kasambahay? Matagal. Nung hindi ako nakaka-graduate, ikaw nagpaaral sa sarili mo? Opo. Titira ako minsan sa mga teacher ko. Ganun. Titira ako sa kung sino yung mag-aampon para lang makapasok ako. Ganun. Nagkaroon ako ng na mga tulungan. Siguro ako ay mga 17 years old. Mayroong nag-offer na yung bahay na parang hindi naman totally na may title, kumbaga para sa government yon na parang pinasalo nung may-ari na ang price nun ay 6,000. So, yun yung opportunity na gusto ko kasi magkaroon kami ng sariling bahay, hindi na kami palipat-lipat. So, may nag-offer ng, yun nga, mga tulungan. So, ang ginawa, pumayag naman ako kasi gusto ko nga magkaroon ng sariling bahay. Then, ginawa ng mother ko, kumuha na ng advance. Alam mo yung advance sahod para parang bumali agad. Para maibayad na namin doon sa bahay. Kasi nga, gustong-gusto naming makuha yung bahay. So, mura pa noon ang sahod Magkano ang unang sahod mo? Ang unang sahod ko noon, 1,000 per month. So, so, nangyari 6 months. 6 months akong walang sasahurin. Natatandaan ko yun Antipolo, yung pinasukan. First time kong malayo sa pamilya ko. Parang from Mindoro, nagpunta ka ng Antipolo. Rizal. Opo. Hindi ko lang kung saan doong part. Kasi tagal na. Opo. Pero dun sa nangatulungan ako, kaya lang malapit. Anytime na gusto kong umuwi, makakauwi. Pero kasi Antipolo yon, hindi ko kayang bumiyahe mag-isa. Kaya sobrang, yung challenge sa akin na kaya ko mag-isa ako, wala yung pamilya ko. Tsaka yung ibang tao, yung makakasama ko, hindi ko kilala. Kumbaga, iba yung nature ng buhay nila, ganun. And then after noon, nangamuhan ka, naging kasambahay ka, ano yung next na naging trabaho mo? Dami akong naging trabaho after kung nakagraduate ako. Nag-aral ka talaga? Nag-aral ako ng high school. High school ako nag-graduate. Kumbaga, nakagraduate ako ng high school, parang hindi naman ako araw-araw pumapasok Kasi nga, nandyan yung
kukuhanan ako ng mother ko ng yung uso kasi dun sa Mindoro yung mag-aanihan, magtatanim ng palay. So yung arawan. So kukuhanan ako ng mother ko ng 3 araw sunod-sunod. Hindi ako makakapasok ng 3 araw. So ganun yung... Ganun kahirap pala ang buhay nyo. Na as in, nagsasuffer talaga yung pag-aaral mo. Kailangan mo magtrabaho kasi kailangan ng family mo. Ang father ko, nagtitinda siya ng isda. Then yung mother ko naman, nagtitinda ng balot sa gabi.